Hello everyone! Welcome back dito sa aking channel. And today's vlog, i-share ko sa inyo yung naging experience ko nga dito sa Casialo. And nasubukan nyo din ba na umutang dito sa Casialo na nag-pause due yung loan application nyo? I mean, hindi kayo nakakabayad on or before yung due date. At inabot na ng ilang araw or minsan isang buwan, then hindi pa rin kayo nakakabayad ng loan nyo dito sa Casialo. So sa video na ito, i-share ko sa inyo yung naging experience ko mga beshies. Grabe, wala akong idea na ganito pala ang ginagawa ng Casialo kapag nag-pause due ang ating loan application. Pero bago yun mga beshies, ano nga ba itong Casialo? So by the way, itong Casialo ay isang pautangan online nga na pwede nyong ma-download sa Google Play Store at meron itong 4.6 na reviews nga sa Google Play Store. Isa din sa nakita ko na legit naman mautangan online, meron itong ino-offer na cash loan at meron din itong ino-offer na buy now, pay later. At isa na din ako sa gumamit nung buy now, pay later nila. So dito kasi pwede ka kumuha ng mga items sa mga partner store nila at pwedeng bayaran in installment. Meron nga din itong ino-offer na cash loan at itong cash loan nga yung isa sa mga nasubukan ko at ilang beses na rin ako na nakapag-try nga na umutang dito sa Casialo mula nung 2020. Naloka nga ako kasi nung i-check ko nga itong Casialo loan app, meron pa akong nilagay na reviews na medyo mataas yung interest rate niya compared nung una or nung first time na i-try ko itong Casialo. And totoo naman talaga ay kasi before talaga or nung first time na lumabas itong Casialo loan app, grabe, napakababa yung interest rate niya or yung charge niya. Pero habang tumatagal, nagkaroon ng increase. Pero, kung i-compare naman natin itong Casialo doon sa ibang mga loan shark na makikita sa Google Play Store or sa App Store, ay mas hamak naman na kahit papaano ay mas maganda itong Casialo loan app. Kaya naman, ilang beses na rin ako na nakapag-try nga dito at may mga time na nag-pause due yung loan application ko at wala akong ka-idea na ganito pala yung gagawin ng Casialo kapag matagal na talaga yung nakalipas at hindi pa rin nakakabayad ng loan application dito sa kanilang app. Pwedeng umutang hanggang 11,000 pesos. Hindi ako sure kung tumaas na, kung umabot ng 25,000 pesos. Pero kasi nung time na nagtatry nga ako dito, nag-start ng 1,000 hanggang 11,000 yung nakalagay lang doon sa option na pwedeng hiramin nga or pwedeng utangin dito sa Casialo. So, nag-start ako ng 1,000 pesos, then naging 2,000, 3,000, 5,000, 7,000, 10,000, then umabot na rin ako sa credit limit na 11,000. At may mga time nga na nag-pause due yung loan application ko dito, ilang araw yung lumipas na hindi ako nakakapagbayad nga. May mga nagbe-message naman sa akin, minsan tinatawagan ako ng Casialo or ng collector nga nitong Casialo, nagre-remind lang naman sila sa akin na kailangan ko nang magbayad doon sa nahiram ko sa kanila nga. Pero ang maganda lang dito sa Casialo, hindi naman ito yung loan app na nanghaharas or namamahiya or minsan dinadama yung mga contact references or yung mga friends natin sa Facebook para singilin. Dan yung isa sa nagustuhan ko nga dito sa Casialo kasi alam nila yung privacy ng mga clients nila. Okay? So, hindi sila nagdi-disclose ng kung ano-ano sa ibang tao. At eto pa nga mga beshies, dahil nga sa ilang beses na rin na nag-pause due yung loan application ko, ilang araw yung lumipas, hindi ako nakakabayad ng aking utang at ilang beses na rin na nangyari yon. Naloka ako kasi gumagawa ako ng videos patungkol nga dito sa Lista app ay nakita ko na netong Casialo pala ay nagre-report din sa CIC. Accredited din pala ito sa CIC. Para sa mga nangungutang din or palautang din, pwede nyong i-check yung credit score nyo nga dito sa Lista app. So, go lang kayo sa Google Play Store, i-search nyo lang itong Lista, then pwede nyong i-download para nga ma-check kung mataas ba or kung okay ba yung credit score nyo. So, once nga na i-download nyo itong Lista app, meron kayong makikita na nakalagay na home. I-click nyo lang yung may nakalagay na home at makikita nyo yung my account. At makikita nga natin kung ilan yung credit score natin. So, sa akin, kung meron nga akong 666 na credit score at goods naman daw yon, fair. Ang hindi talaga maganda kung una sa 400 or 300 yung credit score nyo. So, below scoring na yon, negative credit score kapag ganun ang lumabas. So, ayun nga mga beshes, nung i-explore ko pa, nung i-view all ko nga,
para i-check kung ano nga ba or saan ba yung meron akong utang or nautangan na merong positive and na merong negative credit score at merong good credit score. Nakakaloka kasi itong Kashalo pala ay accredited nga ng CIC at ito na nga Kashalo Financing. So makikita nga yung date start or kailan tayo umutang dito. So sa akin nga May 1, 2022 itong isa dito, pero wala naman na daw akong babayaran kasi nga nakapagbayad na ako ng aking utang dito. Okay, meron pang isa nung May 30, 2022. So, 0 naman daw yung outstanding balance ko dito. Ibig sabihin, wala na akong babayaran dito sa Kashalo. Kaya lang kasi nung i-explore ko pa, kasi nga nakapagbayad ako, kaso lang, may mga time nga na nalilate ako sa pagbabayad at inabot ng ilang araw. At maalala ko pa, one time, isang buwan yung nakalipas bago ko bayaran. I mean, 1 month na nag-post due yung loan application ko dito nga sa Kashalo. Hindi pala maganda na umutang dito sa Kashalo na hindi ka nagbabayad on or before yung due date kasi nagre-report ito sa CIC. So, accredited din kasi nga itong Kashalo sa CIC. So, pwede nilang i-report yung mga account, mga hindi maganda yung payment sa kanila, yung mga laging nalilate yung payment or delay yung pagbabayad at inaabot ng 1 buwan, 2 buwan, hindi pa rin nakakabayad or talagang laging delay yung pagbabayad sa Kashalo. And based on experience na rin, kaya andyan yung account ko, doon makikita natin na outstanding balance ay 0, pero yun nga, na-report nga yung account ko kasi gusto ko lang na may share sa inyo para at least kung sakali na may bala kayong uutang dito sa Kashalo or nakautang na kayo, make sure na magbayad kayo on or before yung due date para hindi kayo magaya sa akin. Kahit ma-report man yung account nyo or kahit maipasa yung account nyo sa CIC, at least ang nakalagay doon ay positive lahat. Hindi bababa yung credit score nyo. So, may mga nautangan kasi ako na maganda yung naging payment ko. Maging sa credit card ko ay maganda yung payment ko, kaya bumawi pa rin. Kaya meron akong 666 na credit score, kaya fair pa rin daw yon. Pero kasi kapag mababa yung credit score nyo, like nasa 400 or 300, 250, talagang magiging reason yon para possible na hindi kayo papautangin ng ibang mga lenders. Nakakaapekto kasi yung credit score natin sa atin, di ba? Sa atin, kapag gusto mong umutang sa ibang bangko or sa ibang mga lending companies or sa ibang mga financing companies na accredited nga dito sa CIC, nakita nila na napakababa yung credit score mo nga dito sa CIC, baka possible na maging reason yon para hindi ka nila pautangin or i-decline na nila ang loan application mo. Eh, di ba, paano? Kapag kailangan talaga natin ng pera, tapos na-decline yung loan application natin dahil nga nakita nila na napakababa yung credit score nga natin dito sa CIC. So, make sure nga na kapag umutang kayo dito sa Kashalo, mababayaran nyo siya or makakapagbayad kayo on or before yung due date or kahit man lang 1 araw or 2 araw na nag-post due pero hindi yung abutin ng 1 buwan, 2 buwan. Kasi kapag na-report yung name nyo or yung account nyo nga dito sa CIC, syempre negative yung lalabas kasi nga lagi kang delay or may utang ka pa talaga na hindi mo pa nababayaran, magiging reason yon or baka yun yung magiging dahilan para bababa yung credit score nyo nga. Dapat pala binabayaran ko ng maganda yung account ko sa Kashalo, pero tapos na, diba? Nangyari na, kaya sa susunod na lang, kailangan ko talagang magbayad on or before yung due date. So, ayan lang, share ko lang sa inyo yung naging experience ko dito. So, nakita ko lang kasi nung nag-explore nga ako sa Lista app. So, ayan lang, thank you guys for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you at see you sa aking next vlog. Bye!